Umaga po sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-9 na araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita, naging bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko ang dating kardinal na si Robert Francis Prevost. Siya ang kauna-unahang naging Santo Papa mula naman sa Estados Unidos. Pinili ng bagong Santo Papa ang papal name na Leo XIV. Matapos naman ng mga kardinal sa iba't ibang panig ng mundo, naapili siya para pangunahan o maging leader ng may 1.4 billion Katoliko sa buong mundo. Libo-libong mga mananampalatayang Katoliko ang nagtipon-tipon sa harap ng St. Peter's Basilica sa St. Peter's Square at naghiyawan nang makita ang kulay itim, ang kulay puti na usok sa ikatlong pagkakataon sa chimney ng Sistine Chapel. Unang nakita 12:08 AM kaninang madaling araw oras sa Pilipinas ang kulay puting usok na isang indirect na pag-anunsyo pagpapaalam sa mga Katoliko na may napili na bagong Santo Papa. Makalipas ang halos isang oras, lumabas sa balkonake ng sa harap ng St. Peter's Square ang mga kardinal na binanggit ang anunsyo sa Latin. Hindi agad naunawaan ng mga Katolikong hindi nakakapagsalita o nakakaunawa ng salitang Latin ang unang anunsyo dahil ang inanunsyong pangalan ay Roberto Franciscum. Naghiyawan ng mga Amerikanong Katoliko nasa St. Peter's Square nang binanggit ng apelyadong Prevost, pero ito'y hindi agad naunawaan. Lumipas pang ilang sandali nang binasa ang kanyang pangalan sa Ingles na Cardinal Robert Francis Prevost. Nagsigawan ng mga Katoliko sa St. Peter's Square ng Viva il Papa o mabuhay ang bagong Santo Papa. Ang unang salita na binitiwan ng bagong Santo Papa ni Pope Leo XIV ay "Peace be with you." Samantala, naging masaya ang kapaligiran ng Vatican nang makita ng kulay puting usok mula sa Sistine Chapel sa ikalawang araw ng pagboto. Sa ikatlong pagboto ng mga kardinal sa loob ng conclave, napili sa pangatlong botohan ang bagong Santo Papa. Matapos makita ang kulay puti na usok, pinatunog ang mga kampana sa St. Peter's Basilica at sa lahat ng simbahan sa buong Roma. Sa Vatican pa lamang mahigit 100 ang kampana. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang marching band ng Vatican kasama na ang ceremonial na Swiss Guard. Ang mga tao sa Roma nagtakbuhan patungo sa balkoni ng Basilika o nagtungo para panoorin ang harap ng Basilika na may nakalagay pang pulang kortina bilang paghahanda sa unang pagkasalita sa publiko ng pang 267 na Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Ang bagong Santo Papa na papalit sa Argentine reformer na si Pope Francis ay ipinakilala sa kanyang Latin name kasunod ng kanyang chosen papal name. Ang pagkakahalal kay Pope Leo XIV ay isa sa pinakamabilis
na pagpili ng bagong Santo Papa. 2005 si Pope Benedict XVI na isang German theologian ay napiling Santo Papa sa loob lamang ng 4 na balloting o sa pang-4 na pagtatangka ng conclave. Si Pope Francis noong 2013 ay napili sa pang-5 balota. Samantala ang detalye ng kanyang eleksyon ay mananatiling subsekretum o sekreto. Ang bagong Santo Papa ay nakuha ang hindi bababa sa 2/3 ng boto ng may 133 na kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nang naaayon sa tradisyon, pumasok na ang bagong Santo Papa sa Room of Tears, kung saan ang bagong halal na Santo Papa ay bibigyan ng kanilang free rein to their emotions. Palalayain ang kanilang emosyon matapos mahalal bilang bagong Santo Papa. Saka pa lang siya susuotan ng papal cassock o damit kasuotan ng bagong Santo Papa sa unang pagkakataon, bago siya magbabalik muli sa loob ng Sistine Chapel para harapin ang mga kardinal at pakinggan ang kanilang panunumpa ng katapatan. Kasunod dito, nagtungo ang bagong Santo Papa sa balkonahe kasama mga senior cardinal o ang mga kardinal na 80 years old and above na siyang nag-anunsyo sa naghihintay ng mga Katoliko ng Habemus Papam. Isang Latin phrase na ang ibig sabihin, may bago tayong Santo Papa. Kasunod dito, nagbigay ang Santo Papa ng kanyang maikling mensahe at ibinigay ang kanyang kauna-unahang blessing o tinatawag na Urbi et Orbi, to the city and to the world blessing. Sa mga debotong Katoliko, mahalaga ang unang blessing, Urbi et Orbi, ng bagong Santo Papa. Sa tradisyon ng Katoliko, ito ay may pagpapala o tinatawag na indulgence. Ang anumang mga religious items gaya ng rosary, crucifix na iniharap para sa unang Urbi et Orbi ng bagong Santo Papa ay itinuturi na pinagpala sa tradisyong Katoliko. Samantala, ang papal inauguration ay kadalasang nagaganap ng wala pang 1 linggo matapos ang eleksyon at ang mas ay pinagdiriwang bago naman ang political at religious leaders sa buong mundo ay harapin ng bagong Santo Papa. Inaasahan ng bagong Santo Papa ay iikot ng St. Peter's Square sa kanyang Pope Mobile sa unang pagkakataon bago siya mag-deliver ng homily na ipagkakalob niya sa pamamagitan ng anunsyo ang kanyang mga prioridad.